Blessed Tuesday sa ating lahat and welcome sa ating Bible Devotion. Once more, nasa Book of Genesis pa rin tayo and chapter 1 verse 26 and 27. Sabi po rito, and God said, let us make man in our image. And then let's jump on verse 27. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. So ayan mga kapatid, mula sa salita mismo ng Diyos, napakalinaw na dalawa ang gender na nilikha ng Diyos at ito ay walang iba kundi lalaki at babae. So this is the challenge for us based on the clarity of God's Word. We need to align our gender identity with the definition of God in the creation account. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, nabubuhay tayo sa sitwasyon na marami ang confused pagdating sa kanilang gender identity. Mayroong mga lalaki na pilit na gustong maging babae at mayroon din namang mga babae na pilit na gustong maging lalaki. Mga kapatid, listen up and listen well. If you are not satisfied with your gender identity, if you are confused with your gender identity, kapag sa tingin mo ay parang nagkamali ang Diyos sa pagkakalikha sa iyo, ang totoo niyan mga kapatid, ikaw lang o tayong mga tao lamang ang nagkakamali sa pagtanggap kung ano ang pagkakalikha sa atin ng Panginoong Diyos. Tandaan natin, from the very beginning of time, this is the foundation of human creation or the foundation of human life. Nang nilikha ng Diyos ang tao, dalawa lang ang gender, lalaki at babae. Walang third sex, walang fourth sex, walang sixth sex. Mga kapatid, it's only male and female ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya kapag meron kang disagreement sa bagay na iyan, kapag hindi mo tanggap yung bagay na yan, para mo na rin sinabi na nagkamali ang Diyos sa kanyang pagkakalikha sa iyo. Pero sa totoo lang, mga kapatid, sa tanggapin natin o hindi, ikaw lang o tayong mga tao lamang ang nagkakamali sa pagtanggap kung paano tayong nilikha ng Panginoong Diyos. So if I were you, accept the way God made you. Kasi from the very beginning of time, hindi nagkamali ang Diyos at hindi po pwedeng magkamali ang Diyos. Sabi nga doon sa unang bahagi ng creation account, every time na matatapos yung araw ng pagkakalikha ng Panginoong Diyos, ano yung concluding statement doon? And it was good. Tandaan mo, magandang pagkakalikha sa iyo ng Diyos, perfect ang pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Huwag mong hayaan na ma-distort ang kaisipan mo. Huwag mong hayaan na ma-confuse ka sa iyong gender. Tandaan natin, from the very beginning of time, walang ginawa si Satanas, walang ginawa ang demonyo, ang diablo, kundi wasakin, sirain, i-distort, i-destroy ang lahat ng perfect creation ng Panginoong Diyos. Kaya nga si Adam at si Eve, naluko niya, nalinlang niya. Mga kapatid, huwag kang magpapaluko. Kung confused ka sa iyong gender identity, bumalik ka lamang sa basics at yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang mag-comfort sa iyo. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng blessed assurance sa iyo na kung babae ka nga. Kung lalaki ka nga. At saka tandaan natin, kahit na anong pagpupumilit ng sinuman, uminom ng mga gamot, mga surgeries, hindi pa rin magsisinungaling ang DNA mo. Darating at darating ang panahon, kapag wala ka ng iniinom na gamot, kapag wala ka ng pamparitoke, kapag wala ka ng magagawa sa sarili mo, ang katawan mo mismo, naturally, your DNA that was built in by God on you will signify, will affirm, will confirm who you truly are based on your gender identity. Kapag lalaki ka, huwag mo nang piliting magpakababae. Be true to yourself. Be true the way God made you. At higit sa lahat mga kapatid, huwag natin sabihin na lalaki tayo na nasa katawan ng babae. Or wag din namang sabihin ng iba na siya ay lalaki na nasa katawan ng babae. Mga kapatid, God never made mistakes. Sa dinami-dami ng nilikha ng Panginoong Diyos, it was good all day long ng pagkakalikha ng Panginoong Diyos. Walang mistake ang Panginoong Diyos. Sa iyo pa kaya na pinaka-special sa lahat ng nilikha ng Panginoong Diyos, magkakamali siya? It was unacceptable mga kapatid. Tingnan niyo yung may mga kapansanan. Like Nick Vujicic. Sabi niya, it doesn't mean na wala akong paa at wala akong kamay. Hindi na ako makapag-serve sa Panginoong Diyos. He found God's purpose in his life despite of his physical limitation. Kaya tayo,
Huwag nating guluhin yung ating sarili. Huwag nating guluhin yung ating gender identity. Hindi magkakamali ang Diyos sa paglikha sa iyo. Kaya, as a man, be a man. As a woman, be a woman. Let us live our lives, our gender identity according to God's definition. I-align mo yung gender identity mo sa pagkakalikha sa iyo ng Panginoong Diyos. Don't be confused. So, keep up being a man and being a woman of God. Thank you and God bless you. Please continue to share and please continue to subscribe to my Facebook channel. Thank you for your feedbacks and comments and may God bless you. To God be the glory.